Sup, haters? Bakit? Sup, guys? Guys, sobrang hirap nung sayaw ko. 1/8 lang. Pero nahirapan ako doon sa 1/8 na yun. Ang pagbabalik. It's been a while since I had my vacation. Because last December was a very hard season for us because of my grandfather's passing. So we didn't really have that much time to really spend time together and magkaroon ng downtime. Hello, Kathleen fans! Narinig niyo ang kakulitan ng Sir Alden, mga kasembreros. And yun nga, no, yun pala yung reason, no, kung bakit parang naudlot yung bakasyon nila sa Amerika, or sa London pala, mga kasembreros, and also sa Amerika, na kasi nga namatay ang kanyang lolo ng December. Kasi January 2, di ba, ang kanyang birthday. So, yun sana yung time na magbabakasyon sila sa as family, mga kasembreros, pero naudlot nga dahil sa malungkot na pagpanaw ng kanyang lolo Danny, mga kasembreros, na kung saan si Ma'am Catherine nga ay dumalo ng 3 gabi doon. Talagang nag-morning, no? Dito nakiramay at saka nakiburol, mga kasembreros, si Ma'am Catherine kay lolo Danny ni Sir Alden, mga kasembreros, na kung saan ay hindi mo maiwawaglit at hindi mo makakalimutan yung mga kasembreros na meron silang kumaga pa close at private na relationship, mga kasembreros. So kung kaya team panatag po tayo. And then ito, yun nga, Sir Alden, sa mga haters at saka sa mga bashers, no, meron siyang parang nagbabalik sila sa taping ng Stars on the Floor ng mga kasembreros, no. Ito yung parang sasabi niya dito ng we're back or they're back, mga kasembreros. And si Ma'am Catherine, ang dami niyang ayuda, no, from Australia, mga kasembreros. Kasama nga syempre ang kanyang bestie na si Ma'am Aris, mga kasembreros. So ang nakalagay ito ay Aris de Santos, no, mga kasembreros. Tapos ito po ay makakuha nila, mga kasembreros, no. Yung mostly naka leather or thick layers of jackets or sweaters, mga kasembreros, kasi nga winter yata doon sa Australia ngayon, mga kasembreros. So yung iba dito parang throwback, no, yung kanilang pictures, pero kaka-post lang kasi ng mga admin din. So I suppose na mabago ito, no. And then ito, mga friends niya, mga kasembreros sa Australia, na kung saan ay so marami sila. Walang Mayor Mark Alcala dito, mga kasembreros. So sasabi kasi nila yung sa sapatos, di ba, parang nilagay nila si Mayor Mark Alcala doon, pero wala po, mga kasembreros. Mga friends ito ni Ma'am Catherine at saka ni Ma'am Aris, mga kasembreros, doon po sa Australia. So ito po ay BF, no, si Daniel yata ito yung BF ni ni Ma'am Aris, yung nasa kaliwa niya, mga kasembreros. So hindi po iyan si Mayor Mark Alcala. So ang sarap na doon, yung kanilang kinakain na parang Pinoy lang din, no, parang buttered shrimp yata ito, at saka may corn or may mais, mga kasembreros. So ang ganda, ang kulit, no, ang kanilang friendship doon, mga kasembreros. So yung iba dito talaga hindi ko kilala, si Ma'am Aris lang talaga yung yung aking ang kilala dito, mga kasembreros. So yun po, no, enjoy si Ma'am Catherine sa pagkain. And yung isang dito, isa may nagluto si Ma'am Catherine, pero if I'm not mistaken ay throwback photo ito ng nagluluto siya, mga kasembreros. So she must learn how to cook na, kasi not sooner or later ay ikakasal na. Ikakasal na. Natatawa ko dun sa sa mga dito nag-vlog na ikakasal na daw si Mayor. Ikakasal na si Mayor Mark Alcala at si Ma'am Catherine. So yung mga sorry po, hindi po ito pang inis, naman natatawa lang po ako talaga kasi ni isang resibo wala man lang lumabas. So kung meron po kayong resibo ay send nyo po sa aking email na dennisvilla573@gmail.com. So para po masaya ang ating kwentuhan, mga kasembreros. So yeah. Nagkakasal. Never pa nga sila nagsama sa isang project or sa spotted na magkasama, magkakasal na agad. So grabe, no. Talagang kasi pag mahal mo ay i-flex mo yan, mga kasembreros,
Si Mayor Mark Alcala, kasi di ba yung mga babae niya dati, at talang babae na. Hindi naman dito sa kung matatagta dito, maninira sa image niya, Sir Mayor Mark Alcala. Pero yun nga, mga girlfriends siya kasi dati, tapos dalawa na yata, no? Or tatlo mga kasombreros, tapos walang naging successful. So, ang sabi ng mga netizens ay red flag, no? So, hindi natin siya ginajudge, pero yun po yung totoo mga kasombreros. So, ito po, no? And then ito, next item natin. So, related dun sa sinabi nga natin. Sabi dito, sa post mga kasombreros, netizen said, bagay na bagay daw si Catherine at Mark at sobrang maalaga daw at malambing si Mark kay Catherine. Nakikita ni si Catherine na napunta na lugar nila Mayor Mark sa Lucena. Unang-una, hindi naman ito yung sa video na ito na ni Sir Mayor Mark Alcala, hindi po yan si Ma'am Kath, mga kasombreros. And kung maalaga si Sir Mayor Mark Alcala, bakit hindi nagtatagal yung kanyang yung kanyang mga naging girlfriend, mga kasombreros? So yan po ay parang may paggalang na tanong. So kung bakit gano'n, no, parang Sir Alden never nagka-girlfriend. So kung kumpara natin sila, no, para silang mabait, no, pero when it comes to like principles, mga point of views, tapos plano sa buhay, tapos God-fearing talaga Sir Alden. Kasi I'm not saying na hindi God-fearing si Sir Mayor Mark Alcala, no? Talagang talagang public at saka showy lang talaga si Pops Alden, mga kasombreros, expressive, no? Sa kanya mga posts when it comes to Word of God. And speaking of Word of God, ito, no? Nag-post siya ng kanyang prayer for today, mga kasombreros. Dear God, wherever I go today and whoever I interact with, help me to be a good ambassador for you, Lord Jesus. Let my words, actions, and attitude reflect your love, grace, and kindness. When others see me, may they see you, your love in action. Help me to be patient, compassionate, and intentional in how I treat others. Use me to bring encouragement, peace, and hope to those around me, so that my life points back to you. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. So, ito yung isa talagang dapat na, kasi ito isa sa mga dito, good values or good characters, mga kasombreros, si Pops Alden talaga, na kung saan ay minamahal siya ng mga tao sa industriya, ay yung kanyang kabaitan at ang kanyang faith, mga kasombreros, sa Panginoon, na he walks the talk, mga kasombreros. Kung ano yung pinaniniwalaan niya, ay yun yung kanyang isinasa pamuhay at ginagawa, mga kasombreros. So he doesn't just speak, no? He acts and he acts it out, mga kasombreros. And then ito, kinumpal ng isang Catherine admin, no? Bonggang-bongga, si palong-palo si Ma'am Catherine, mga kasombreros, sa kanyang endorsement. And tinagurian na nga siyang Queen of Endorsements, mga kasombreros, no? May TCL, may Conzace, no? Ivy Collagen, mga kasombreros, may Cream Silk, may Maggie Magic Sarap, no? Nakasama ng family. May Energen, may Rexona, may TNT, of course, no? Meron ding Great Taste White Coffee, may dito, may Anchorland, no? Meron pang Sunsilk, of course. Marami pang mga sombreros, no? Sobrang dami ng kanyang dito. Meron pa siyang Banco BPI. So, na-mention ko yun ng nakaraan, no? May Landers pa siya, and so on. Marami, mga kasombreros. So, ito lamang ay patikim at pasilip sa kanyang mga endorsements or brands, mga kasombreros, kung saan siya nga po ang brand ambassador, mga kasombreros. Alright, so yan na actually sa ating Catherine items, ha. Sana po ay pangin po natin ang Word of God. And again, today is July 18, 2025. Nawa po ay pakinggan po natin ang Word of God, and blessed day po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, ay sobrang ganda po nito, mga kasombreros. Ang title natin, Kahihiyan. It's about discipline, no? Proverbs 10 verse 5, He who gathers in summer is a wise son. He who sleeps in harvest is a son who causes shame. So kahihiyan, mga kasombreros, ang mga anak, no? Hindi lamang son, kundi daughter, na tamad, kumbaga,
natutulog sa panahon ng harvest. Kumbaga pa sa oras ng trabaho, natutulog mga kasambreros, no? Kapag i-apply natin or ikukumpara ito sa literal natin na realidad ng buhay mga kasambreros. So, ang Proverbs 10 verse 5 mga kasambreros ay of course nagtuturo sa atin, no, ng kahalagahan ng diligence, no, pagiging masipag, masigasig mga kasambreros, at hard work leading to success and prosperity. At syempre, no, nagko-contrast ito or opposite ng laziness or katamaran leading to poverty and ruin mga kasambreros. So, bilang magulang, no, tayo po ay kung may anak tayo na tamad or batugan, sorry po sa term, kapag meron tayong mga kapamilya, no, kahit na mga family members lang na walang gaanong plano sa buhay, hindi kumikilos, hindi gumagalaw. Kumbaga pa parang markabahala na lang, o sige, come what may, no, kumbaga pa parang wala silang direction, no, wala silang prinsipyo sa buhay. That is why tumatakbo ang panahon, ang taon, ang linggo, ang buwan mga kasambreros ng walang enough na outcome, walang productivity in general. Ang Proverbs speaks to the importance of diligence and responsibility sa ating pang-araw-araw na pamumuhay mga kasambreros. It compares and contrasts two types of individuals. One who is proactive, of course, yung pinakauna, no, sabi dito ay yung he who gathers in summer is a wise son, no? Ito yung mga matatalinong tao, yung nagtatrabaho kapag kailangang magtrabaho mga kasambreros. Magpahinga naman, no, kapag oras ng pahinga, pero pagtrabaho talaga masigasig. One who is proactive and hardworking, the prudent or wise son mga kasambreros, and one who is lazy and neglectful, no, ang disgraceful son naman ito mga kasambreros. Ang verse nito ay nag-emphasize ng value na kailangang i-seize natin yung opportunity na dumating or dumarating sa ating buhay mga kasambreros. Especially kapag dito sa amin, no, kapag anihan talaga, kapag harvest time mga kasambreros, although ngayon ay harvester na lang, no, kasi dati mano-mano yung pag-aani ng palay mga kasambreros. So may mga trabaho pa yung ibang mga ani ng mga tao. Ngayon talagang wala na gaano, bihirang-bihira na lang kapag ang palay ay basa at saka nakahilata na sa palayan or sa mismong lupa mga kasambreros, dala ng bagyo or baha or malakas na hangin. So yun, hindi na kasi yun maano ng harvester. Pero kapag okay yung anihan, kapag nakatayo yung palay mga kasambreros, talagang harvester talaga yung nag-harvest doon. So less income ito, bawas income sa mga ani, no, na dati ay umaani pa sila at umi-income or nagkakaroon ng kita mga kasambreros. Pero ngayon, talagang iba na yung takbo ng panahon, kailangan magtrabaho, maghanap ng ibang pagkakitaan mga kasambreros. So ang verse na ito ay nag-emphasize ng kapag may kailangan ng effort, mag-effort, kailangan magtrabaho mga kasambreros para ma-achieve of course ang success or goal na atin pong dinidesire by using the metaphor of gathering crops, no, sabi dito sa verse, during the summer and sleeping during harvest times. Talagang ito po ay opposite. Think about it, no? Isipin natin mga kasos, when we sow seeds through hard work and dedication during favorable times, summer, we get ourselves up for a bountiful harvest. So, parang pag okay ang panahon at pwede magtrabaho, sige, magtrabaho. Pag oras ng pahinga mga kasambreros, kasi hindi sa lahat ng panahon ay pwede magtrabaho. Kunwari may bagyo, no? Kunwari tag-ulan. So ganon mga kasambreros. On the other hand, if we choose to be complacent, yun nga na, or idle, ay wala tayong ginagawa, tatamad-tamad tayo, no? Isang kahihiyan ng magulang mga kasambreros ang mga taong mga anak na ubod ng tamad mga kasambreros, sorry po sa term. This verse serves as a reminder to take advantage of the seasons of life, to work diligently towards our goals and not to squander the opportunities that come our way. So huwag nating sayangin, kumbaga pa squander mga kasambreros, yung mga opportunities. Tulad nito ang mga kabataan ngayon, kunwari nasa teens pa lang sila,
at mas inuna nila yung mag-asawa, mas inuna nila yung magtrabaho, tsaka hindi na sila nakapagtapos ng pag-aaral. So parang nasayang yung panahon, no? Imbis na yung opportunity na sana, yung chance na sana na makapag-aral. Although may mga bibihira na nag-aaral pa rin kahit na matanda na. Pero alam niyo yung seasons of life na tinutukoy dito na na-mention mga customers, we have to take advantage, sabi dito, of the seasons of life. Kasi may seasons of learning, may season of earning, trabaho na, and then may season to get married mga customers, and season to enjoy your singleness. So ganun yung seasons ba? Kasi ginagawa ng tao, di ba dapat una yung learning, season of learning, tapos earning, magtrabaho, tapos enjoy your singleness, tapos magpundar, ganon, mag-invest, tapos time to get married. So seasons na ito, nababaliktad nila. Nauna pa minsan yung earning, or minsan una pa yung pag-aasawa, pagjojowa mga customers, at pagkakaroon ng anak na nagiging binatang ama at saka batang ina mga customers, dalagang ina. So nababaliktad nila. So hindi nila na-enjoy yung season ng buhay kasi nga hindi nila naiintindihan na may proper time sa bawat panahon. Kaya sa bawat season ng buhay mga kasembreros, parang kumaga pa sa isang hagdan, kailangang step ka muna sa pinakababa hanggang sa makarating ka sa taas. Ang ginagawa ng iba, diretso sila dun sa ikasampung hakbang na sobrang hirap mga kasembreros. Parang ganun ang buhay. Kapag ang bata, no, at saka ang mga teens pa or mga wala pang proper na trabaho, hindi nakapagtapos na mag-aaral, nag-asawa at nagkaroon ng pamilya agad, no? So mahirap. So let this proverb motivate you to be like the prudent son, someone who is disciplined, forward-thinking, and responsible. So maging responsible tayo sa buhay mga kasus, para hindi tayong gawing kahihiyan ng ating nanay at tatay. Let it inspire you to embrace hard work, seize the moment, and ultimately to be proud of the results of your efforts. Kasi yung success, para lang yan, parang hinog na mangga. Na kunwari nagtanim ka tapos alagaan mo, no, didiligan mo and lalagyan mo ng pataba. So tapos darating ang panahon na kapag nahinog na, so kung matamis tikman, matamis sa kainin mga kaso ng mangga kapag hinog na. Whereas kapag pinilit natin ay maasim mga kasimmer. So ganoon din ang season ng buhay natin. So success doesn't just happen by chance. It requires a combination of foresight, no, yung wisdom talaga, perseverance, and a strong work ethic. Proverbs 10 verse 5 offers a profound insight, no, sa kahalagahan po ng pagiging masigasig or diligence, at saka yung consequences naman ng pagiging tamad. So ang pagiging tamad talaga may consequences talaga. Imagine mo, kunwari nagkaanak ka, tapos tamad ka na tatay, no? Magiging batugan ka, at saka wala kang proper na prinsipyo at saka responsibility sa buhay. So mahirap, no, magdurusa dito ang nanay at saka yung magiging anak niyo. This verse nestled within the wisdom literature of the Bible serves as a beacon of practical advice for navigating the complexities of daily life. The imagery of gathering in summer as a prudent act and sleeping during harvest is a shameful deed vividly captures the essence of seizing opportunities and fulfilling responsibilities. So kahihiyan talaga na magulang, maging ng asawa mo batugan, anak mo batugan, mga customers, kapatid mo batugan. So kahit na sino dyan, kapag hindi naging responsable sa buhay, hanggat kaya pa magtrabaho, talaga magtrabaho mga customers, kasi hindi natin alam ang panahon, no? Kagaya sa pandemic, talagang nagulat ang buong mundo na ganun pala. So kung walang ipon, sobrang grabe, no? Marami na nagpapakamatay dahil may mga issues sa mental health, kasi na-depressed, no, na anxious sila mga kasembreros kasi wala na talaga. So marami ang kinitil ng suicidal mga kasembreros. In conclusion, ang Proverbs 10:5 stands as a timeless beacon of wisdom, guiding us towards a life of productivity and fulfillment. By internalizing the lessons embedded in this verse, we can navigate life's challenges with resilience and purpose, honoring both ourselves and those who rely on us. So, hindi dapat tayo maging kahihiyan, kundi magiging good example pa tayo sa ating pamilya, mga kasumers, kapag tayo po ay yung nauna, no, prudent son, wais, at saka maideya ba, puno ng strategy at wisdom na nagmumula sa Panginoon, kapag tayo po ay masipag, on the other hand, diligent, mga kasembreros, at saka responsable sa ating buhay in general.
Alright, so lamang po in the meantime ha, nawapi pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa at kasipagan at pagiging wise mga kasombrero. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga kasombrero, paalam po. I love you.